there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Nung nasa tiyan mo pa po ako, lagi na tayong nagpapatimbang sa health center. Dapat may dagdag tayo na halos 1 kilo kada buwan. Senyalis ito na tama ang nutrition mo. Mga nanay, dapat tama po ang timbang nyo. Magandang araw mga kanutrisyon. Ako po si Mila Federizo, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa National Capital Region. At welcome sa second episode ng Nutri-Serye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Ang Nutri-Serye ay handog ng National Nutrition Council NCR para magbigay sa inyo ng tamang impormasyon patungkol sa nutrisyon. Ngayong taon ay magpo-focus ang Nutri-Serye episodes sa kahalagahan ng pagsasama-sama ng iba't ibang sektor at iba't ibang level ng gobyerno para matugunan ang problema sa food insecurity at malnutrition. Makikilala rin natin ang Regional Nutrition Committee, ang mga miyembro nito at mga Regional Nutrition Association dito sa Metro Manila. Inaasahan rin namin na maraming maaabot ng talakayang ito sa tulong ng pag-share ninyo ng ating live video. Abangan rin ang question for the day after ng episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Kaya halina tumutok sa second episode ng ating Nutri-Serye featuring the City District Nutrition Program Coordinators or CDNPCs of Metro Manila Association Incorporated. Noong nakaraang episode ay nakakwentuhan natin si BNS Ann Morada, ang Pangulo ng Federation of Barangay Nutrition Scholars in NCR, at nalaman natin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga BNS sa implementasyon ng Philippine Plan of Action for Nutrition o ang PPAN sa mga barangay. Ngayon naman ay ating kikilalanin kung sino ang mga City Municipal Nutrition Program Coordinators
Ano ang kanilang trabaho at mga responsibilidad at paano sila nakakatulong sa paglutas ng problema ng food insecurity at malnutrition sa kanilang munisipyo o syudad, pati na rin sa buong bansa. Upang sagutin ang mga katanungan na ito, ating makakapanayam ngayong hapon ang Focal Nutritionist Dietitian ng Taguig City at ang Pangulo ng CDNPCs of Metro Manila Association Incorporated, Ms. Joanne O. Espiritu. Magandang hapon, Ms. Joanne, and welcome back sa ating Nutriserye. Magandang hapon din po, Ma'am Mila, at sa lahat ng mga manonood ng Nutriserye mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko rin ang NNC-NCR sa inyong ikatlong matagumpay na taon ng Nutriserye. Naging malaking tulong ito para mapalaganap ang tamang impormasyon sa nutrisyon, lalo na nang magsimula ang pandemya. Maraming salamat, Ms. Joanne, at nakasama ka namin muli sa ating Nutriserye. At ngayong hapon ay marami tayong pag-uusapan, kaya simulan na natin ang ating kwentuhan. Okay, Ms. Joanne, unang tanong, sino po ba ang mga public health nutritionist dietitian at ano ang kanilang mga trabaho at responsibilidad sa pagpapatupad ng nutrition program? Ang mga public health nutritionist dietitians ay mga nutrition professional na nagtapos ng BS in Nutrition and Dietetics na may kasanayan sa community nutrition assessment, planning, implementation, monitoring at evaluation ng nutrition program. Maraming trabaho at responsibilidad ang isang public health nutritionist dietitian. Unang-unang dito ay ang pag-assess ng community nutritional status ng mga batang edad 0 to 59 months sa komunidad, pati na rin yung kabuuang estado ng nutrisyon ng buong city na siya ding inire-report sa City Nutrition Committee. At base dito sa nutritional assessment ay nakapagpaplano ng mga programa para sa mga identified na priority group. Kailangan ding i-coordinate at magbigay ng direksyon at mag-implement ng mga programa. Kasabay dito yung pagmamonitor at pag-evaluate ng nutrition programs at projects. Karagdagan pa dito, dun sa mga programa na in-implement, kailangan maidokumento din ito at ihanda yung mga nutrition program accomplishment na ipinapasa sa iba't ibang ahensya tulad ng NNC, DOH at iba pang tanggapan sa city government. Nagsasagawa din ang public health nutritionist dietitian ng nutrition advocacy, resource generation at mobilization para sa mas maraming stakeholders ang sumuporta sa nutrition program. Ang problema ng malnutrition ay multifactorial, kaya kinakailangan ng multisectoral na pagtingin at pagbibigay ng solusyon. Kasama na rin dito ang coordination at networking sa iba pang ahensya. Ang public health nutritionist dietitian din ay nagbibigay ng dekalidad na nutrition services katulad ng nutrition screening, assessment, diet counseling, referral, and follow-up, lalo na ng mga batang na-identify na undernourished sa panahon ng Operation Timbang Plus. Ganun din naman, kasama ng nutrition services na ibinibigay dito ay yung pagkakonduct na rin ng nutrition education, promotion and campaign activities at pag-develop ng NIE material. So, importante kasi na sa public health setting, ma-promote natin yung good nutrition para ma-improve natin yung kanilang good nutrition practices para papagbago natin yung kanilang, para ma-modify natin yung kanilang behavior o yung inaasahan nating behavior change. Kasi ganun din naman, ang public health nutritionist dietitian din ay pwede rin magsagawa o mag-participate sa mga nutrition researches. At pangunahin ding gawain ng public health ND ay ang maging technical resource person sa mga trainings, seminars at iba pang activities na magbibigay ng technical guidance at supervision sa ating mga barangay nutrition scholars. Kaya tinawag natin silang scholar kasi continuous ang kanilang pag-aaral at updates sa nutrition mula sa NNC sa pamamagitan ng mga public health nutritionist dietitians. Okay, so ang dami palang roles and responsibilities ng ating mga public health nutritionist dietitian. So, ikaw po, Ms. Joanne, di ba, ikaw ay isang public health nutritionist dietitian sa isang lungsod sa Taguig. So, sa iyong palagay, importante ba na hanggang sa barangay level ay mayroong
nutritionist dietitian or public health nutritionist dietitian? Oo, mahalaga talaga na may public health nutritionist dietitian sa barangay. Dahil sila yung mga eksperto sa nutrisyon at may kasanayan sa nutrition program management mula sa National Nutrition Council. Kaya mas nakakapagbigay sila ng technical assistance at guidance sa mga barangay nutrition committee para masigurong fully functional ang BNC at ang pagbibigay ng kaalaman at recommendation para sa mga makabagong strategy sa pagpapatupad ng Barangay Nutrition Action Plan na nakabase sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Ayan. So, ang isang public health nutritionist dietitian, importante ang kanyang papel na ginagampanan no, sa implementasyon ng PIPAN or Philippine Plan of Action for Nutrition. Nasa city man yan, municipality, hanggang sa barangay. Miss Joanne, paano ba nakakatulong ang isang public health nutritionist dietitian kagaya mo upang matugunan yung problema ng kakulangan sa pagkain, no? Yung tinatawag nating food insecurity. At syempre, andyan yung perennial problem natin ng malnutrition, kagaya ng sinabi mo, multifactorial, itong problema na ito. Ibig sabihin, maraming dahilan bakit mayroong malnutrition. So, ah, ano ang naitutulong o paano nakakatulong isang public health nutritionist dietitian upang matugunan itong mga problema ang aking nabanggit? Okay, so una sa lahat, para masolve mo ang isang problema, kailangan i-acknowledge mo na may problema. So aalamin ng ugat, yung puno at dulo nito. At dahil sa kasanayan at malalim na kaalaman sa malnutrition at gutom ng mga public health nutritionist dietitians, malaki ang naitutulong at naiaambag sa paglutas nito sa barangay, sa city at sa buong bansa dahil ang public health NDs ang pangunahing tagapagsulong ng Philippine Plan of Action for Nutrition na dinevelop sa pangungunan ng National Nutrition Council. Yan. So, tama yung sinabi mo, tagapagsulong. Kaya dito sa Metro Manila, ang mga public health nutritionist dietitians na employed in our local government units, ang tawag ng NNC, NCR ay PIPAN movers. Kasi kayo yung inaasahan talaga namin na magsulong ng PIPAN sa city, municipality at saka sa barangay. Miss Joanne, bilang isang public health nutritionist dietitian employed at the local government, anong mga benepisyo na iyong natatanggap bilang isang public health ND? Bilang isang public health nutritionist dietitian, nakakatanggap kami ng sweldo. Yes, of course. Ng sweldo. So yung sweldo ko kasi, ako as nutritionist dietitian to, salary grade 15. So equivalent siya sa around 38 to 39,000. Pero yung entry level kasi ng public health ND ay ND1, around 27,000. Salary grade 11. So yun po. Aside from sa salary, nakaka-receive din kami ng mga benefits katulad ng sa GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, hazard pay, meron ding mid-year, tsaka year-end bonus. May mga local governments din na nagbibigay pa ng additional benefits maliban pa dito. So sana Miss Joanne, ang entry-level position para sa mga nutritionist dietitian ay hindi na ND1, kundi Yes, ND2. And oo, at idagdag na rin natin, Miss Joanne, aside from the salary and other monetary benefits katulad ng hazard pay, bonuses, syempre yung ating mga trainings na na-attenan. So, I think isa yan sa mga benefits ng ating mga public health nutritionist dietitians kasi meron kayong mga na-attenan ng mga trainings and seminars conducted by the DOH, conducted by the NNC, and other professional organizations. At dagdag na rin natin, Ms. Joanne, ang inyong asosasyon, ang City District Nutrition Program Coordinators of Metro Manila Association, ay nagsasagawa din ng iba't ibang capability building activities para sa mga members nito na mga public health nutritionist dietitians. Okay? Yes, tama po. Maswerte rin ako kasi yung aming local government unit ay talagang nag-sponsor sila ng mga trainings para sa mga barangay nutrition scholars din, and kami rin, libre rin kami nakaka-attend ng mga conference.
Mm. So, kanina nabanggit ko na, no, meron kayong association at ikaw ang pangulo, no, for the second time, no, second term, no, mo na, Miss Joanne, tama ba? Sa City Yes po. District Nutrition Program Coordinators ng Metro Manila. So, Yes ito ay po. SEC-registered at ito ay binubuo ng mga kapwa mo public health nutritionist dietitian sa Metro Manila. Maari mo ba bang ipaliwanag sa amin, ano ba ang layunin ng asosasyon ninyo? Ilan na ba ang members ng inyong association at paano ba maging member nito? Ang City District Nutrition Program Coordinators of Metro Manila Association ay tama po kayo, tinatag noong 1985 ng National Nutrition Council at ito ay naging SEC-registered noong 1993. Ang mga members po nito ay mga public health nutritionist dietitians na naka-employ sa mga local government units ng NCR at na itinalaga bilang City Nutrition Program Coordinator. So sa ngayon, meron tayong around 143 na miyembro. So ang pangunahing layunin ng asosasyon ay ang magsilbing information and education arm ng NNC-NCR sa coordination at implementation ng PIPAN sa NCR. So, ang association po ang nagsisilbing PIPAN mover, yung nabanggit niyo po kanina, talagang tagapagsulong, pakilos sa local level ng Philippine Plan of Action for Nutrition. Ganun din naman, ang association ay nagsasagawa ng continuing professional development activities para sa mga miyembro at allied professionals. So nagsasagawa din ng mga fundraising activities para sa karagdagang pondo ng association at layunin din ng association na magbigay ng social benefits sa mga aktibong miyembro at i-promote ang maayos sa samahan ng mga miyembro. Actually, saludo kami dun sa association ninyo kasi going strong ang association nyo. Imagine, 1985 pa ito na itatag and up to now, very active ang inyong association at dumadami ang members nito. At natutuwa kami dahil sa pamamagitan ng association ninyo ay mas actually malaking bagay para sa NNC-NCR kasi katuwang namin kayo sa pagsusulong ng PIPAN, making sure na ang PIPAN ay mai-implement sa ating LGUs. Okay, so nabanggit mo, Miss Joanne, meron mga benefits kayong na ibibigay sa mga members, at bukod dun sa mga benefits, ano naman yung karapatan ng mga members ng association ninyo? Ang mga miyembro ng association ay may karapatang bumoto sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mga gawain ng association. So, yun yung kanilang pangunahing karapatan. At yung maka-receive ng mga benefits, example, itong nagdaang pandemya, di ba, Miss Joanne, Yes po. ang inyong association ay nagbibigay ng financial assistance, medical assistance dun sa mga members na nagkaroon ng nagkasakit dahil sa COVID-19 virus. Yes po, tama po yan, Mamila. So mula po sa mga income generating projects at annual dues ng association, nakapagbibigay po ng social benefits ang association. So yung nabanggit niyo po, lahat po ng nagkaroon ng COVID-19 itong pandemya, mapa-home quarantine man, mapa-hospital. So lahat po ay nakatanggap ng 3,000 na medical assistance mula sa association at kasama po sa social benefit na binibigay ay ang retirement benefit na 3,000 din and then ito ay para sa mga magre-retirong miyembro at 1,000 pesos na survivorship benefit. And so nakakatuwang marinig na ang association nyo bukod sa active and functional ay nakakapag-extend ng assistance, financial assistance sa inyong mga members. So, Ms. Joanne, kanina nabanggit mo na meron kayong mga fundraising activities. So, bukod dito sa mga fundraising activities to generate income for the association, ano pa yung mga activities na isinasagawa ng inyong association? Okay, so maraming mga projects and activities ang association, So, una dito yung pagsasagawa ng continuing professional development activities tulad ng annual CDNPC conference. So, parang maliban sa pagbibigay nitong
technical updates na ito. So parang sort of fundraising na rin siya ng association. And then regular din po nagko-conduct ng quarterly meeting para magbigay din ng updates sa iba't ibang programa natin sa nutrisyon. So yung mga updates na nakukuha during the regular quarterly meeting, ito naman yung ibinababa namin sa kanya-kanya naming mga local government units. Ganun din naman po. Every year, nagkakaroon tayo ng PIPAN Movers, General Assembly. Kaya naman po talagang nakakatawa to kasi lahat talaga ng mga public health NDs ay magkakakilala dahil dito sa activity na ito. Mula sa District 1 hanggang District 4. So lahat po ng NDs ay talagang magkakakilala. And then kasama po dito na ito po ay inilaunch nitong magsimula ang pandemya, yung IYCF Online Counseling Project na kung saan nagbibigay ng libreng serbisyo para ma-counsel yung mga nanay na may mga problema sa IYCF. So, lahat ng mga katanungan nila, lahat ng problema nila pagdating sa IYCF, tinutugunan natin, sinasolusyonan natin yan through the counseling. So, itong sa IYCF counseling kasi lahat puro IYCF trained yung ating mga counselors, kaya talagang lahat ng problemang inilalapit ay nabibigyan ng solusyon. Okay, ganun din naman po nagpo-provide ang association ng financial assistance sa mga regions or provinces na nagkaroon ng calamity or disaster. Maliban pa ito dun sa mga ibinibigay na kanya-kanyang local government units. Okay, so ang dami, no? Ang dami yung activities at ito ay patunay na aktibo ang inyong association. Magmula dun sa fundraising activity, pag-conduct ng conferences, pag-conduct ng PIPAN General Assembly, at yung nabanggit mo na proyekto ng association, yung online IYCF counseling. So ang IYCF, ibig sabihin infant and young child feeding, na kung saan yung mga nanay na nangangailangan ng advice tungkol sa pagpapasuso, pagpapakain ng sanggol. Nung time ng pandemic na limitado, no, yung movement natin dahil nga sa mga naka-quarantine or nasa isolation, yung online IYCF counseling project ng CDNPC, katuwang ang NNC-NCR, ay nakatulong sa mga nanay kasi meron silang napagkukunan ng free counseling or advice or information tungkol sa breastfeeding and complementary feeding sa pamamagitan ng pagpapadala nila ng katanungan through the FB page, no, ng NNC-NCR. At ang association ay bumuo ng pool of IYCF counselors na kung tawagin ay breastfeeding friends. At kahit sinong nanay, no, basta nagpadala ng kanilang katanungan tungkol sa breastfeeding and complementary feeding through the NNC-NCR FB page ay nabibigyan, no, ng counseling ng ating BFF. Ayan, so napaka ganda ng inyong naging project na yan. At dahil tayo ay nasa new normal na at pwedeng-pwede na silang kumuha ng counseling or advice on breastfeeding and complementary feeding sa ating mga health centers, medyo napupuna ko, Miss Joanne, kumukunti na yung mga nanay na nagsisik ng help or advice from the breastfeeding friends. And pag-usapan naman natin, Miss Joanne, yung tungkol sa inyong partisipasyon sa Regional Scaling Up Nutrition Movement, no, ng NCR, kasi kayo ay miyembro ng civil society organization, no, yung SAN CSO network. Ano ang inyong commitment dito sa Regional SAN CSO network? Okay, ang commitment ng CDNPC Association sa SAN Civil Society Network ay ang patuloy na pagsasagawa ng capacity building activities at technical updates upang mas madagdagan yung kaalaman at sama-samang makapag-isip ng strategies kung paano pa mas epektibong maisusulong ang PIPAN sa local at barangay level. Okay, so that's good to know, Miss Joanne. And we are really counting on the CDNPC Association na talagang maging aktibong miyembro, no, ng Regional SAN CS Network or Civil Society Network.
Okay, so Miss Joanne, bilang pangwakas na mensahe sa ating mga viewers, ano ang nais mong iwan ng mensahe? Papaano mo higit silang maiengganyo na, di ba, tayo nag-encourage tayo na sana mas maraming kumuha ng kurso ng nutrition and dietetics at um, mag-go into public health nutrition. So, ano ang iyong ma-advise para sa ating mga nais na nagbabalak kumuha ng kursong ito at ano rin ang masasabi mo sa ating public no para mas ma-appreciate nila ang roles ng ating mga public health nutritionist dietitian. Um, Bilang public health nutritionist dietitian, talagang very fulfilling. Very fulfilling talaga na ito yung kurso na nakuha ko kasi makikita mo yung epekto ng ginagawa mo sa kabuuan ng city. Hindi kasi yung pinaplano mo ay programa para sa buong city, hindi lamang sa isang pasyente, dalawang pasyente, pero yung epekto niya nararamdaman ng mas maraming tao ng kabuuan ng syudad. So ngayon, pangarap din natin kasi dito sa NCR na sana lahat ng barangay ay may public health nutritionist dietitian para mas masiguro yung pagsulong ng Philippine Plan of Action for Nutrition at mapagtulong-tulungan talaga natin na mawakasan yung problema ng gutom at malnutrition. Kasi since 1974 na-identify talaga na problema na yung malnutrition pero hanggang ngayon, di ba, ito pa rin yung problema natin. Pero siguro talagang panahon na para talagang mas dumami pa ang public health nutritionist dietitian, lalo na dito sa NCR. At inaasahan din naman natin, sana patuloy pa rin dumami yung miyembro ng CDNPC. Kasi habang dumadami ang miyembro ng CDNPC, ibig sabihin, mas maraming local government units ang nag-hire ng public health NDs. And then sa mga BNS naman, patuloy lang na magsipag at mahalin ang mga trabaho, mga gawain, patuloy lang po. Mahalin din natin yung ating mga kasama kasi sa panahong mahirap, yung mga challenges na kinakaharap natin, tayo din yung magbibigay ng suporta at motivation sa isa't isa. Sa lahat ng mga viewers, makipagtulungan din po ang lahat para mag-participate sa lahat ng mga programang pangnutrisyon na ibinababa ng national government sa pamamagitan ng NNC at Department of Health. Maraming salamat po. And very well said, Miss Joanne. At kaisa mo ang NNC-NCR sa pagdalangin na sana nga ay mas dumami ang mga public health nutritionist dietitians dito sa Metro Manila at din sa ibang regions para mas marami ang makakapagbigay ng serbisyo hanggang sa barangay kasi importante talaga ang mga public health nutritionist dietitians na gaya mo upang magsulong ng PIPAN at kagaya nga ng sabi mo kapag dadami ang mga public health nutritionist dietitians, mas marami ang magtutulong-tulong upang mabigyan ng solusyon yung ating problema ng malnutrition. So maraming salamat Miss Joanne sa pagkakataong ibinigay mo upang tayo ay magkaroon ng ganitong kwentuhan ngayong hapon at mas lalong ma-appreciate ng ating viewers na importante ang public health nutritionist dietitian sa paglaban natin sa malnutrition. At sana nga ay suportahan nila ang nutrition program ng kanilang barangay. So again, maraming salamat sa iyo, Miss Joanne. Okay. Maraming salamat din po. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin, at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Masustansya at puno ng impormasyon na naging talakayan natin ngayong hapon kasama ang President ng City District Nutrition Program Coordinators of Metro Manila Association at Focal Nutritionist Dietitian ng Taguig City, si Ms. Joanne Espiritu. Malaki ang responsibilidad ng mga Public Health Nutritionist Dietitian sa pagsusulong ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN. Bilang PPAN movers, dapat ay mapakilos nila ang mga local nutrition committee, partner agencies at organizations
at iba pang stakeholders para sa nutrisyon. Palakasin ang komunidad na maging food secure at malnutrition-free at siguruhing nakakagawa ng Local Nutrition Action Plan or LNAP ang mga local government units at naisasagawa ang mga projects and activities na nakapaloob sa kanilang LNAP na naaayon sa PIPAN. Sila rin ang inaasahan na magbigay ng technical guidance sa Local Nutrition Committee at mag-train at supervise ng mga barangay nutrition scholars. Nakilala rin natin ang grupo ng CDNPCs of Metro Manila Association at ang kanilang role bilang miyembro ng Regional Sun Civil Society Network. Ating tandaan, ang solusyon sa malnutrisyon ay hindi kaya ng iisang sektor lamang. Ang pagsugpo sa malnutrisyon ay nangangailangan ng multi-sectoral at kolektibong pagkilos ng iba't ibang sektor sa lahat ng level at kabilang dito ang mga public health nutritionist dietitians na nagsisilbing mga local nutrition program coordinators. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayong hapon? Sa susunod na episode ay atin namang makikilala ang grupo ng mga Nutrition Action Officers. Ito ay ang Association of Nutrition Action Officers of NCR or ANO-NCR Incorporated. Para sa mga iba pang impormasyon ay bisitahin ang aming webpage, Facebook page, Twitter at YouTube channel sa mga links na makikita sa inyong screen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Abangan din ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode. Mag-message lang po sa National Nutrition Council NCR Facebook page kung kayo ay may katanungan tungkol sa NNC at PIPAN. Dito na po nagtatapos ang episode 2 ng ating Nutri-serye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Stay tuned to our page next month para sa susunod na episode ng Nutri-serye. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam and see you online! Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years.